Hindi namin alam kung araw o gabi. Tapos puro pader ang nakikita namin. Kung walang pupunta doon na tao, wala talaga kaming makikita. Pagpasok mo sa gate, ang unang mo mabubungadan yung isang malaking compound. Sa gitna, nandun yung parang building complex. Yung mismong gate lang talaga yung bakal, yung parang rehas na bakal. Parang dating office yun eh, tapos ginawa na lang selda ng babae. Siksikan kami doon kasi more or less ay 4 to 5 square meters ang laki noong detention na yun, na parang hawla. hindi naman namin akalain na mangyayari sa amin yun. Ang nagulat na lang kami bigla. Sana kami. Nahirapan ako makatulog before 2 a.m. Parang witching hour yung 2 a.m. sa akin. So, hindi kami may nangyari din talaga na encounter. Tapos ako yung pinto, tapos yun na, dapa, ganyan. Tapos may mahaba sila. Mahabang baril, no? Nagkakutukan na. Mga kami, 30 minutes kami nakaluhod, tapos nakatali yung kamay sa likod. Inaano na nila yung parang rigmarole nung kaso. Yung Villavert warrants kasi 2019 pa nag-start. Tapos, lagi siyang 2 a.m. Tapos, sinababa kami, mukhang doon ginawa yung planting. Pag-akyat namin, ayun na, may mga explosive. So, instantly naman, ang naging instinct namin, magtaas ng kamay para i-signify na hindi kami lalaban. Namalayan ko na lang, may sugat na ako. Ang inisip ko na sa utak ko noon, patay na ako sa pagkakataon ko. Parang yun yung naging survival instinct ko. Wala kaming ginagawang krimen. Ang mga kriminal nasa Malacanang. Yung mga nagnanakaw ng pondo ng bayan, yun ang dapat ninyong hulihin, hindi kami. Pare-pareho lang. Isang narrative. Illegal possession of firearms and ammunition, illegal possession of explosives, violation ng election gun ban, attempted explosive. Saan yung moment na mag-decide sila na sige, kakasuhan namin. Mag-decide sila na patayin na lang natin to. Or sige, patayin na lang din natin kahit kinuha na natin. Sa pagkakakulong natin, doon natin masusukat kung hanggang saan talaga yung kaya. Yung tatag sa harap ng iba't ibang mga posibleng kaharaping problema. Doon ko nasukat kung hanggang saan ako. Yung unang taon, kailangan mo kapain, lahat kailangan mo munang i-observe, wala kang pwedeng pagkatiwalaan. Bandang huli, nang na-realize ko, magtatagal na talaga kami dito. Siguro yung unang pasok mo, alam mo yun, yung itsura ng jail na building nga siya, pero maraming unfinished structures. Nung time po na yun, siguro mga 40 or 50. Pero nung panahon na ng Tokhang, tsaka yung Lambat Bitag, mabot po kami ng 100 plus. Yung selda po, good for 60 people lang siya. So, sobrang sikip. Nagpapalitan na kayo ng hininga, baho talaga dun sa loob. Totoo po yan. Pati yung katawan, mararamdaman mo na kahit medyo malayo ka pa. So, na at the same time, yung sewage, yung kanal, yung water problems, marami. Hine-headcount kami 3 times a day. So, may kanya-kanya kaming nakatokan trabaho every morning. So, naka-assign yung mga babae sa iba't ibang grupo. Araw-araw yun, pinagwawalis kami sa paligid. Pinaglilinis kami ng selda. Tapos, bukod doon, wala na. Wala nang ginagawa yung mga inmates na. Yung rasyon ng pagkain, ano lang siya, isang cup ng kanin, tapos yung ulam,
parang perpetual lang na umuulit yun. Di ka talaga rin magsusurvive pag walang supply sa'yo yung family mo. So, ang ginagawa ng mga inmate dun, nagkakaroon ng food groups. Kung ano mang hinatid ng mga families. Minsan, kinukuha nila yung rasyon nila ng Ano tawag sa inyo Hilaw. ng ganun? ay tawag, banga. Banga ang tawag sa inyo. Ang tawag sa amin pag grupo, ranchuhan. Kami na. Ranchuhan. Oo. Head count namin yung 7. Yung kakanta na kayo ng pambansang awit. Pero pucha, ibang-iba pala yung pakiramdam kapag pinapakanta ka ng national anthem na alam mong hawak ka, na alam mong nakakulong ka. Tapos karamihan pag narinig mo yung kwento, economic driven din talaga. Trabaho lang sa kanila yun. Parang yun yung nag-e-exist na kabuhayan eh. Yung iba, nauuso talaga yung parang may labor. Yung medyo mayayaman. Meron taga-masahe, mga alalay talaga naman na utusan. Ang tawag Kasi- sa amin sa ganyan, serving. Kami din, serving. Kasi yung lahat ng pinapasa mong trabaho, pag cleaner ka, Pasa mo dun sa tao. Sila yung yan. Pwedeng hindi mo bayaran ng pera, ang bayad niya ay pagkain. Parang kung anong pagkain mo, pagkain din niya. Kung kailangan maglinis, sama talaga kami sa linis. Kung kailangan magkalkal ng kanal, sama kami doon. Maghakot ng basura, sama kami doon. Wala kaming hindi ang trabaho. Nakatulong din siya para yung well-being mo. Makaramdam ka ng may nagagawa ka pa din. Minsan sa loob ng jail, di ba? Kapag wala kang ginagawa, papatayin niya yung kalooban mo. Ang tindi, sa mga lalaki, laganap ang prostitution, laganap ang illegal na droga, alcohol, lahat. Kung ano nangyayari sa labas ng jail, na ma-magnify siya sa loob. Lahat ng kabulukan ng kultura andun. Pakiramdam mo na sa aquarium ka. Nagbabantayan ang bawat isa na bawal na magkamali. kailangan mong sumunod sa structure nila. Yung the fact na parang bilang yung galaw kasi may schedule, kahit yan, yung bilang eh. Parang pinaprogram yung utak mo sa mga bagay lang na pwede mong gawin at hindi mo pwedeng gawin. Parang tinetrain ka talagang sumunod. Although, alam mo may mga karapatan ka, pero minsan parang in-strip off din talaga yun sa'yo. At kumbaga dahil alam mong at mercy ka eh, nung authorities na nag-handle. Mararamdaman mo talaga na lahat ng aspeto ng buhay mo ay kontrolado. At na pinapanood, ino-observe. Wala ka ng choice. Hindi ka lang walang kalayaan eh. Wala ka ng karapatang pumili. Wala ka ng karapatan na paunlarin yung sarili mo kung paano mo gusto. Hindi ka na pwedeng mamili ng papanoorin, hindi ka na pwedeng mamili ng papakinggan, ng mga kanta, hindi ka na pwedeng mamili ng mga mapapanood na balita. Parang ganun. Wala ka ng ganun. Ang talagang objective ng paghahalo ng political prisoners sa those charged with common crimes ay i-diminish din yung sarili mo, yung pagtingin mo sa sarili mo. So, kumbaga, parang, isa ka na ngayon sa mga latak ng lipunan. May ganyang nagsisip in sa isip ko nung time na yon. Pero conscious din ako at the same time na yun ang gustong mangyari ng Estado. Ang kalagayan ng bilangguan ay reflection yan kung anong klase ng estado meron tayo. Kung ang bilangguan ay ganyang katindi ang repression sa loob, ibig sabihin, repressive ang estado. The fact na may mga political prisoners sa loob, ibig sabihin, ang demokrasya ay wala. Yun ang mukha ng estado. Iba ang sitwasyon ngayon. Iniisip ko nga parang sa buong 30 plus years ko, parang iba talaga to. Iba ang ruthlessness Opo, opo. Ang klase. Parang sobra pa sa Marshall. Marshall na nakakakilos pa kami. Ngayon parang araw-araw yung mga pinapatay. Noon, hinuhuli. Ngayon nila hinuhuli. Pinapatay na ang mga tao. Ngayon na ako talaga nakaranas ng
maging takot din. Pagtindi ng pagiging pasista, kailangan handa tayo sa pinakamatinding pwedeng mangyari sa atin. Tagal na rin akong kumikilos. Alam ko naman kumbaga, dapat mentally prepared ka din. Parang syempre, nandun yung takot, nandun yung lungkot mo, yung galit mo. Pero at the same time, meron kang napapanghawakan din kasi alam mo naman kung bakit ka nandun. Kahit na wala kang kasalanan, alam mo political persecution mo. Hindi nila ako natalo. Hindi sa ganun, hindi ako natalo doon. Kakayanin ko yung makulong ulit Ang hindi ko makaya yung hindi ka nabigyan ng chance na magsalita. Usapin ng ano ba yung political prisoner. Parang marami talagang kailangan pag-usapan. Tapos mas nagiging malinaw lang naman sa tingin ko dahil sa mga kwento at memories ng mga nakaranas din ng mismong pagkakakulong as political prisoners. Hindi natin minamaramot yung ating mga karanasan. Hindi natin ipinagmamaramot. Hindi ko binabaliwala yung pagkakakulong ko dahil sobrang dami ko ring natutunan. Sa lahat ng aspeto ng mundo. Mula sa pinakamaliliit na bagay hanggang sa pinakamalalaki. Lalo na mula sa mga inmates. Pero kahit nandun ang takot, pagtingin mo kahit anong oras may mangyari sa'yo, sige lang. Sige lang. Hindi ko sinasabi mo ka matakot. Ang point is, para kayo, para saan. Dahil mananatiling malaya ang ating mga isip, kahit ang ating mga katawan ay nandito sa loob ng pinagduan. Kaya maraming salamat po